In a quiet corner of the countryside, the river is the pulse of life. Here live the Matig Salug, the people of the river. They are a community woven together by a tapestry of vibrant skill and ancient tradition. We are often told that our parents are the first architects of our identity. They build the world with their hands and their stories. But today, a new structure is rising, one they do not know how to build. To the Matig Salug parent, the classroom has become a foreign land. It is a territory guarded by the fences of a changing generation, a landscape that is difficult to navigate and even harder to enter. Mopian Aldaw Langon. Ako si Melanie Camad Abella, usa ka sociologist from Philippine Sociological Society. Isa pud ko ka-advocate sa IP community. Nakita gid nako nga ang pinaka common nga struggle sa Matig Salug parents in the context of education sa ilahang mga anak is kanang sa cultural differences ug sa language. Kay ang ginagamit nga kanang lingwahe or language sa eskwelahan is dili man gud ay mao ang ilang mother tongue sa balay. And knowing Matig Salug parents, comfortable sila nga magstorya lang sa ilahang kaugalingon nga lingwahe, kaugalingon nga language such as Matig Salug within sa ilahang panimalay. Kung muli ang estudyante gikan eskwelahan and kaning ang iyahang schoolworks is English. So, unsa nila pagtabang sa ilang mga anak, dili nila masabtan kung unsa ang schoolwork sa ilang anak. We have the traditional education within the IP community only, and we have also the modern state nga education, which is ang gina-observe na natin today. So, kanang mostly man good pod sa kanang traditional nga educational system good sa IT community is nagfocus lang pod sila in weaving, craftsmanship, mo na ginatudlo sa ilaha within the IT community. Engaging with this modern nga educational system. Aside sa na-struggle, dapat ni siya benefit pod sa mga kanang kabatanunan. For example na lang, kaning dili pod sila mapag-iwanan and also they can learn and innovate. Ang ginapalitan nila og cellphone, gadget ang ilahang anak para kanina ang mutabang sa ilang. Instead nga sila nga parents, kay dili man sila kasabot, kaning gadget or cellphone is himuon nila nga pinaagi ning cellphone, nakatabang sila sa ilahang anak. Back then, while I'm still aiming for this degree, sociology, niuli ko sa mo one time. And then, I encounter one of the parents within the IP community. Isa siya ka Matig Salug. And then, ako na siya sa FUA, asking if I was busy. Nga na ko sa iya ha. Kano, nani boss. Nga na ko. And na din siya nga, pwede patabang ato ikaso wagi mo nun ta anak ko ta eskwelahan ngaro man gud ing sabot kay so in English mamulo ini ni anak yun si auntie sa ako and then dito na ko na realize nga ang struggle sa IT community wala ra day siya na revolve within poverty with napo day factors ang culture differences ang language nga kanang pagkalahi-lahi sa language. In the context of IP community, generally, since nag-base mo kita sa student, teacher, and parent nga problem, ang masuggest na ko is the school or ang institution is kinanglan maghatag ka siya more opportunity for the IP education major graduates nga kanang maghatag pa sila more opportunity sa ilaha nga makatudlo sila within that institution or within that school, especially sa IP community. Kaya since IP community man gyud ang kanang
marginalized when it comes to nga na nga mga sistema sa gobyerno. Siguro kinahanglan po nato nga masatagan og pansin, dili lang kay hatagan sila benefits, merits or scholarships or nga na masatagan pa nato og pansin ang kung unsa sila sa eskwelahan, kung unsa pa ilang mahatag sa eskwelahan. Dili lang kay kung unsa pod ang pwede nga ihatag sa eskwelahan or institution sa ilaha. Beyond the wall lies a dream. It is a vision shared by our past and our future. Dahil ang edukasyon ay hindi lamang nananatili sa paaralan, kundi pati na rin sa apat na sulok ng tahanan.